Okay guys, welcome to the vlog. Yan, tignan nyo yung bike natin today. Ano na naman sa tingin nyo? Bakit ba? Bakit yan? Ayun, kasi si NK400, just to give you a background, kinuha ko yan para kay wife. Kasi gusto nga niya mag-manual, kaso after namin i-try, pag-practicean, hirap talaga siya. Kasi nga mataas at yung weight, yung bigat talaga yung kalaban niya. Kaya yun, ang ending, nabenta siya. So ito ngayon, hawak ko ngayon 450 SR. Grabe, tunog pa lang, nakakaano na ng buto. 270 degrees crank. Partida, slip on pa lang to. Ganda, wala akong masabi dito. So kung alam lang namin, sana ito na lang yung kinuha namin directly. So siyempre ganun talaga, trial and error. So yun, so basically para kay madam tong bike. So yung nabenta natin doon, yun, ano natin dito kay NK. Kasi mababa lang to $795. Tapos nagulat ako, ang ganga niya, parang kasing bigat lang ni Rusi, ni RC250. Okay na okay to. So kung beginner ka or isa to sa mga pen ko i-recommend. Kasi mababa lang siya 790 something yung seat height. Tsaka ang gaan. Basta solid ang gaan niya. So hindi ka mahirapang i-maneuver yung bike lalo sa stop, ganun. So budahan, since andito kasi yung pinagbilan ko dito sa Naik, so shoutout sa iyo bro. Kalimutan ko yung pangalan Emmanuel yata. So thank you bro for the smooth transaction. Solid, ang ganda ng bike mo. Ako na mag-aalaga na ito. So yun, ganda. Since nandito na rin tayo, hindi pwedeng hindi dumaan kay Biang, di ba? Yan. Partida, hindi pa ako makain simula nung nagising ako ng alas 9. Anong oras na? Alas 3. Busog na ako. Tunog pa lang, busog na ako sakto din, tagal ko na huling dumaan dito Hindi na ako nakapag-ride dito. So since nandito na tayo, let's go. Pa talaga 270 degrees. Ayan, sabi pa nga ni sir, break-in period pa to kasi sa manual daw 2,000. Ano pa lang auto na ito 1.7. So makinis yung bike, maalaga si sir. Yan. So pag magmamahal kayo, parang kayo ng jowa, pili kayo mahilig sa motor. Kasi kung yung motor nga pinaalagaan ikaw pa kaya. Bado yung pucha. Masaya na ako kasi iba yung makaramdam na ito na sports bike at saka yung tunog. Well, kung i-compare ko sa kay NK, diba to? Mas feel ko yung na ito, mas smooth yung niya, yung tao dito. Mas smooth yung takbo niya, tsaka yun nga, magaan. Yung handling niya, madali lang kasi magaan, tsaka mababa. Yun, so matutuwa si Mrs. dito. Naka-Brembo caliper siya na. O, diba? Ganda. So yan, so alam mo, naging problema dun kay NK, yun talagang mabigat lang talaga siya at ang purpose niya is para kay Mrs. nga kung di naman niya magamit, diba, para saan pa? Kasi yun nga ang goal namin, mag-ride kami sa expressway. Matutuwa si Mrs. dito. Grabe. Yan, tapos pina-full tank ko na din kasi hindi ko alam kung saan ako abutan ng gas station dito
kay Biang Tano. It's been a while. Kaso umulan dun eh. Hindi ko alam ba't umulan dun sa ano eh. Kaya maputik yung ano ni SR. So pagdating ko doon siguro papalinis ko na lang, palamigin ko konti, tapos yun. Kasi baka umulan din doon sa ano, sa Muntinlupa na lang ano, malapit sa amin. Oh, stigo, may kalesa oh. Sarap, ganda. Panalo tong bike na to, 450cc ba? Mas para sa price niya na magkano ba nyo? 299. Oo. Okay ito. Ayun lang, mapuutik. Doon kayo sa Naik, tirik yung araw. I mean, makulimlim na sumamon, umulan. Dito, baliktad, tirik yung araw dito. Labo. Katabi lang naman sila. So, hindi mo na makakataw dito kasi hindi naman ako break-in pa siya eh. So, ano yun natin yung break-in period niya ba? Ano ba to? Siguro bukas change oil. Tagaan ko na lang. Grabe, ganda. So yun lang guys. So gusto ko lang update sa inyo ang bagong bike natin. Kasi si Z9 wala pang rehistro eh. So pahinga muna siya doon. Mukhang mag-enjoy ako dito. Yun guys, so thanks for watching. See you sa next video.